sa kanyang palatuntunan. This is Manolo! Okay, mga kaibigan, sa pagkakataong ito, pagkakalaw naman natin, panay servisyo publiko ating ginagawa, mga kaibigan. Napakalaking bagay sapagkat maraming mga tao sa kanilang mga tahanan naghahanap ng katotohanan. Dito sa palatuntunan, puro katotohanan po dito. No? Isa pong katotohanan dito ay ang pagpapatotoo ng isang tao na tuwiran at direct ng kinamot ng isang doktor na nagangalang Dr. Robin B. Navarro na merong alias sa Dr. Bulalo. Ang marinig niyo magsasalita rito ay ang pasyente kanya na pagaling. Hindi po si Dr. Robin B. Navarro. Okay. Ang dahilan po, kaya yung pasyente ang dapat na magsalita at magpatotoo sa ginawa sa kanya, siyempre naman, ni ako, ni kayo, ni sino man, wala nakakaalam doon kundi siya sapagkat siya ang ginagamot. Kaya sabi ko rito, kung merong bagay na makabuluhan na gawa si Dr. Robin B. Navarro sa pagpapagaling sa kanya, sabihin nyo. At hindi ka masabi pigilan kung meron masamay ko-comment. Sabihin niya, si Dr. Robin Navarro, hindi, wala kwenta yan. Ba, huwag yung isipin magagarta ko sa inyo. Ganito nga totoo. Kaya kayo sasalita ko, pinatataw na straight from the horse's mouth. Kasi pagka si Dr. Robin B. Navarro magsasalita at magpapatotoo tungkol sa inyo, sasabihin nyo, napagaling ko yun, alam mo pag ginawa ko dyan, ganito, ganyan. Sasabihin agad ng mga tao nakikinig, yabang naman ng doktor na yun. Diba? Diba? Kasi, ako'y lalo na yun naiingit. Diba? Okay, anyway, mga kaibigan, masaya kami rito Oo nga. We are about 28 siguro ito. No? Isang barangay po kami dito. Happy family. Okay, happy family. Gusto ko yung ganyan. Ang ating panahon ngayong gabi na pinagaling ni Dr. Robin B. Navarro, galing sa kanya administration sa magagamutan. Ang diagnosis sa kanya, mabigat ito no? Ito pakinggan ito, breast cancer, stage 4. Panluyola na ito. Cervical cancer, endometrial cancer. Teka ba, titigilan ko na mga kaibigan at baka puro cancer na ito abutin dito. No? Siya po ay tiga-Taal, Pulilan, Bulacan. Nagdagdag ba kayo ng edad o ano? Yan po talaga. Totoo ba ito? Opo. Sige, nakalagay dito 54 Tingin ko sa inyo 45 lang. Sige. Tingin ko sa inyo para kayo hindi nagkasakit kasi. Salamat po sa Panginoon kay Doktor. Teka, isa-isayin muna natin ito. Mga kaibigan, ang pangalan po niya ay Lucina de Guzman. Aling Lucina. Buhay po ba si Mr. de Guzman? Buhay po. Nasa bahay? Opo. Hindi si Mama? Hindi si Mama? Isang barangay na nga Oo nga. Ito si Ate Juana, si Ate Linda, si Tita Magdalena, at saka si Kuya Rupeng. Ang dami rito. Kasi kung pag-usapan natin itong baka malupa ako Pinakyaw doon, Pinakyaw? Oo. Sige, mamaya pagkalala natin yan, Aling Lucina, simulan natin sa breast cancer na inabot po ng stage 4. Paano dumating sa buhay ni itong breast cancer na ito? Ano po sa lahat magandang gabi po sa inyo, sa lahat ng mga nakikinig.
Na-diagnose po ako nung August ng breast cancer. Pina-biopsy po sa US. Kasi sa isang ospital. Ay, hindi po. Sa isang ospital po. Ay, yun nga daw po. Cancerous. Tapos po, sumunod yung na after 3 days, yun po. Pina-examine din po yung carcinoma din daw po yung nasa matres, saka sa cervix. Yung cervical, bakit may cervical cancer pa kayo? Yung isa na ano nyo ay yung breast cancer. Opo. Yun ay stage 4. Yung cervical cancer, bakit nagkakaroon kayo nun? Kalat na nga daw po. Metastasized. Ito, yung natin dito, yung endometrial. Ano po ba yun? Sa loob po ng matres. Oh, bigat pala talaga. Anong sinabi sa inyo dapat gawin sa inyo? Sabi po nung doktor, paalis ko daw po yung left breast, tapos po yung susunod daw po, pag na-opera na yon, tsaka daw po yung sa baba. Naku, operal siya, kung makikemo kayo nun. Ano? 2012 to. Opo. Matagal din kayong nagdusa rito na bago nyo na-aksyonan nito? Actually po, parang bigla lang na Wow. nung nagpa-check up po nagkasunod-sunod na-diagnose na gano'n. Dami ah. Yung breast cancer niya stage 4. Yung pagka ganito ba, pati yung cervical cancer na gano'n, stage 4 pa rin. Parang that. At endometrial cancer. Stage Ang nangyari dyan doon, nag-metastasize na siya, no? Opo. Ganon. Opo. Metastasize? Opo. Ano ba yun? Yung kalat na lahat, parang lahat na ng kanyang organ. Sabakay naman to. Hindi, yun ang Kami sabi talaga nung, ito. di ba no? Sabi nung Papatawa lang kami dito eh. kumalat na sa ibang Okay. parte ng organ. Ito yan ha. Ito huwag natin pahabayan ng gusto ha. Madaling salita, yung mga nakikinig sa atin, aware sila dahil ito pang babae ito eh. Sa breast ng babae, no? Na yan eh, parang yung puro biglaan yan, no? Hindi pa niya nakikita agad doon kung ma-check ninyo. Kayo mismo, napasin ninyo, parang may bukol. Yun nga po sinasabi nung unang doktor na sabi po niya, matagal na daw po. Sabi ko po, Hindi niya nagsa-self-examination ako, wala naman po ako na. Pero sabi po niya, nandun na daw po niya. Naku naman, baka naman talagang nandun na yun. Mahirap po yun talaga, no? Ba't hindi nyo naramdaman? Hindi po, talaga nung bandang July lang po, parang may pain. Tapos sinabi ko sa anak ko, sabi parang kung may pain sa breast, tapos nung hinipo ko po, meron niyang bukol. Tapos po, pinag-check up namin ng July, August. Ay, July pa po, tapos August, pinabalik po kami. Operahan nga po, tatanggalin. Na-operahan ba? Hindi. Hindi ko po nakaya yung pain kasi hindi pa po general anesthesia. Nung pong kumuha lang po sila ng ng laman para ipabiopsy. Yun nga po. Lumabas po yung resulta na cancer. Hindi nyo pinagpatuloy? Hindi po. Hindi kayo na-operahan? Hindi po. Pero meron na pong mga waiver na mga pinapipirmahan na kung ini-schedule na po. Na ito ay wala sagutin ng ano sila gano'n, di ba? At pwede sumagot dito si kambing lang, dahil yun ang gano'n. Anyway, so, anong dahilan hindi kayo nagpa-opera? Naisip ko po kung mamamatay din lang naman ako dahil kalat na po, ba't ko papahihirapan yung mga Maiwan. pamilya ko. Baka betong maninyo po. Pero kung maiwan naman yung ito dito katabi ng kambing na ito, patulak pa natin eh. Hindi lalo na nabuhay yan. O kung may iwan. Anyway, to cut the story short, paano kayo nakarating kay Dr. Robin B. Navarro? Doon po sa hospital na yon, nakatabi po ng anak ko yung naging pasyente daw po ni Dr. Navarro
through listening to your program daw po kay Don Manolo. Teka, may sakit ba yung anak niya? Hindi po, yung kasama ko po siya sa ospital noon. babantay. Sino ang anak niyo dyan? Si Joy po. Joy! Si Joyce! Joyce naman yun, Joy lang Joyce ito. naman. Ito naman, Joy lang. Oo. Singular. Yung isa, Joyce. Ayun yung makalimutan ng pangalang Joyce doon. Oo. At paano kung malimutan yun? Mas grabe yun. Oo nga. Tatayo, babagsak. Ba? Magulang, hindi kilala. Ito, si Jobs, hindi makilala to. Gawa ng may amoy. Ay, si Kambing. Anyway, so, sabi ng anak ninyo, paano ka nakapag-decide makapagkita kay Dr. Navarro? Kaya ayoko na nga po magpa-opera. Sabi po, kinumbinsi po niya ako, Nanay, subukan natin kay Dr. Navarro. Ayun po, sumama. Pupunta po kami. Tapos po namit po namin si Doktor. Sinabi po niya yung mga way ng paggagamot. Tapos po yun, sinunod ko po. Tapos, nung makita kayo, ano nangyari? Sabi po niya, magte-take daw po ako ng RCB, tsaka yung pong mga diet ng 6 eggs a day or 8 pieces a day, tsaka po yung bulalo. Hindi, yun ang administration niya. Opo. Ibig sabihin, nung makita kayo ni Dr. Robin Navarro, ano sinabi sa inyo na Yun nga daw po, kalat na daw po yung Cancer. Opo. Una po, miracle ng Lord. Salamat po sa Lord talaga. Miracle po niya talaga na ang Diyos daw po ang talagang nagpapagaling. Pangalawa po, yung pong siya? si Dr. Pero yung yun, pong napakadelikado niya. Puro stage 4 po ito, breast cancer. Tatlo pa. Pinakyaw niyo nga eh. Ngayon, nung kayo nagdesisyon na kay Dr. Robin Binabaron, ito ba'y nagtagal ng how long na inabot ang napasagay pagbabago sa inyo? Opo. After 1 month and a half po, para pong nawala yung masyadong, kasi po payat na payat po ako noon eh. Tsaka po, nakabaluktot na po akong ganyan. Paano kaya nangyari doon sa nakakalat na, nakalat na, Paano nangyari doon? Nagpa-check up ba kayo ulit after kay Dr. Robin? Nung kayo galing na, Opo, nagpa-check up po. Pinatest po ulit. ano nangyari na? Tapos po yung sa cervical po, bali po, maliit na po siya. Halos wala na po. Tapos po yung endometrial, lumiit din po. Tapos po yung pain sa breast, hindi na po kagaya dati. Tapos lumiit din po yung bukol. At patuloy po lumiliit. Opo. At saka po yung resistensya ko po hindi kagaya nung dati. Talaga pong malaki yung nilakas ng katawan ko. Tumaba pa nga po ako. Oo nga. Parang Madami pong nagsasabi pag nakakita sa akin sa Pulila na, alam ba may cancer ka? Ganun po. Tapos lagi pong mga nakatingin sa akin dahil mukha daw po akong walang cancer. Oo nga, sabi nga. Kaya ko kala ko naman kasi, kala ko kaya kayo dito, then mga tugtog ko kanina, puro twist eh. Sasayaw. Akala mo siya yung guest na magbobolo. Oo naman, sige. Magandang balita yan. Si Don Manolo Fabi sa kanyang palatuntunan. This is Manolo! Okay, napakinggan niyo si Alin Lucina de Guzman ng Taal, Pulilan, Bulacan. Isa sa mga sabihin natin, napagaling ni Dr. Robin Binabaron. So, siyempre, pagka ganyan, sasabi palagi ni Doc Robin, hindi ako nagkakaling niya, hindi ako Panginoon. Instrumento lamang ako. Narito po sa Ali Lucina.
Kung nandiyan si Dr. Robin Binabaro, nakikinig ngayon, ay ano po masasabi mo? Una po, maraming salamat sa Panginoon. Pangalawa po talaga kay Doktor dahil kumbaga nga po, sabi pagka sinabing may cancer ka, parang may sentensya ka na po. Pero po, salamat sa buhay ni Doktor. Naging instrumento po talaga siya sa yung kanya pong mga gamot para po gumaling ako. Okay. Kasama niyo dito si Joy De Guzman. Joy! Ikaw pala kasama sa kwan, ano? Siya nakadiscover. Parinig natin na boses Oo ni nga. Joy. Ikaw nakaupo dyan eh. Aalis na nga ako. Joy, order ko ah. Joy, magandang gabi sa'yo. Gandang gabi rin po. Ay, naku, ikaw pala salamat. Nagsama ka sa nanay, ano? Apo. Anong feeling mo, no? Yung nakikita mo yung pagdurusan nito sa sakit niya, no? Apo. Una po, awang-awa po ako, syempre, kasi nakita ko yung pain. Kapag sumasakit yung likod niya, sumasakit yung breast niya. Ano ginagawa mo? Nandun lang po ako sa tabi niya. Nagpapalakas ng loob, pinagpe-pray siya. O, si yung nurse. Ano pa nga niya, Magdalena. Nandiyan, ano nga? Yung Bilen, yung nandiyan. Si Belen po. Belen. Belen po. O, Magandang gabi Kapatid ko po. po. Magandang gabi po. Opo. Magkahawi kayo. Kapatid ko po. Kapatid po. Ganun ba? Pambira naman. Di ko sinabi Magandang gabi agad. po. Ano naman? Anak mo yung breast cancer mo? Magkasama rin kayo sa bahay, di na? Hindi Hindi po. po, malayo po. Sarap naman ang samahan ninyo, no? Magkakapatid po kami. Oo. Kayo lang. Ano ang pangalan nyo? Sino? Belen po. Belen. Belen Castro. Belen Castro. Magkakapatid kayo lahat? Yun po, kapatid din po namin. Patawagin natin. Kapatid siya. Kilala ko yan. Si Ate Lucia. Ate Lucia. Sabi ko po. Belen, thank you. Salamat Ate po. Lucia, magandang gabi po. Good evening po. Oo. Kapatid din kayo? Magkasunod po kami. Siya, bunso. Ha? Bunso po siya. Sino bang panganay sa inyo? Patay na po. Pang ilan kayo? Ilan pa kayo magkakapatid? Ito po. Sakto ah, Jimmy said. May kambal po kasi. Ayun. Ano yung May kambal? kakambal siya. Sino magkakambal? Nakambal po ako. Sino kakambal nyo? Lalaki po. Emmanuel po pangalan. Parehas. Kuto kayo po. Tayo. Oo nga. Ano kaya siya? Napanganak yung ano? Napalitan sa ospital. Baka. Napanganak yun, araw. Opo. Ate Lucia. Ay, Patricia po, Patricia. Patricia? Kapangalan pa ng anak ko ah. Okay, Pati. Napakabait mong kapatid ng iyong kapatid. No? Pero ang gusto ko lang malaman eh, ano yung damdamin mo nung ito, nakita mo ang kalagayan eh, di ba? Anong naramdaman mo? Kasi malung po kami, umiiyak kami. Tapos, Lalo na siguro mabalitaan mo, ito, operahan, gano'n, bibira kasi na ako. nung tinawag niya kami magkakapatid, Aba, na mag-ipon-ipon, nasasabihin na niya sa amin na ba siya may cancer, iyak. Oh, siyempre, iba matatanong mo na, gano'n. ginawa mo yung kusina? Opo. Kung binigyan na sa kanya yung will and testament. Oo. Hindi si Joy ang magmamano. Kaya, Hindi, yung naisip mong, yung naisip kong, tatanong ko yun, yung para bang, bihibira nakakaligtas mo siya kasi, di ba? Lima nga po yung kasabay ko eh. Namatay na po yung apat. Kasabay niyo saan? Na-diagnose po ng cancer. Yung isa po pinsan ko, yung isa po tatay-tataya namin. Ang lahi niya yes, talaga.
Pero teka, nagpagamot din kay Dr. Navarro? Yung iba po hindi. Yung isa. Sa iba pong hospital. Ayun. Kailangan nandun. Bali, dalawa po kami na nagpa-check up. Kaso yung isa po, hindi po niya makaya. Hindi po sumunod. Ganun. Anyway, ako napapasalamat at ito'y sa kapraso natin pag-uusap, ate, parang nadama ko yung bonding na isang napakagandang Pamilya. bumubuo na isang tahanan. Diba? Talaga pong napakalaki po ng suporta ng pamilya ko. Salamat po sa Panginoon talaga dahil todo-todo po yung suporta nila. Pati po mga pamangkin ko, nagpe-pray po sila lahat. Tama. Lahat tayo magbalik loob sa Panginoon Diyos, doon naman tayo pupunta natin. No? Huwag tayo maghintay ng napakahaba, napakatagal na panahon. Huwag natin timingan, gano'n. Baka ikaw matimingan hindi ka nakapagsisi, nakatigo ka na wala lang, di ba? Samantala kung araw-araw ay nasa puso mo siya. Totoo po. Malaking bagay yun. Okay, salamat na marami sa inyo. At thank you very much. Sana po'y magkita-kita tayo uli. Pag misa-misa, puntaan niyo si Dr. Robin Navarro. Gusto rin naman niya pumunta roon. At least para makumukusa naman niya ganyan. Nagpupunta po kami doon. Yun naman ipapunta niyo doon. At pagka naman, okay na yun. Sige. So, okay na kayo, Lucina. Opo. Very good. Salamat, ha? Maraming salamat. Okay, salamat mga kabarangay. Mga babait naman pambilan nila yan, no? Talaga naman. Pwede ko po ba? Alright. Pwede babati daw. May babati lang daw doon. Oo naman, sige. Go ahead. Pinabati ko lang po yung mga pamangkin ko sa Taal, Pulilan, Bulacan. Sila Marie, sila Malu, tapos sila Beth, sila Christy. Happy days sila po. Yun. Salamat. Okay! At sa pagkakataon ito mga kaibigan, Boss Dave, pwede na. Meron ko pala. Nagphoto kami ng konti. Alright. Okay na ako natin. Opo. Wala ako na maganda. Ito. 1, 2, 3. Yan. Ang laki. Ay. Sige po, God bless po. God bless po. Mga kaibigan, ay lagi kami merong tinatawag na good manners and right conduct. Diyan yan. At yung ika nga isang mabuti, magandang kaugalian ng tao, mga magulang sa anak, anak sa magulang, kaibigan, kapitbahay, kapwa-tao. Amin po nililiman sa inyo, nung kayo tayo nag-aaral natin yung good manners and right conduct. Yan po yung muna ngayon ni Professor Richard Bruce Lee. Maraming salamat po sa inyo, Don Manolo. Physical health being the key to obtain peace and order of the country. Ang pangangalaga sa kalusugan ay isang daan upang ang kriminalidad kundi man tuluyang masugpo ay mabawasan. Malaki po, Don Manolo, ang maitutulong ng tamang kalusugan lalo na ng mga magulang at kabataan upang maiwasan natin ang paglala ng tinatawag na unintentional or accidental crime. Mga krimeng bunga ng galit, pagkabalisa at ng mga desisyong hindi tama o bunga ng pagkabigla. Ngunit paano nga ba po, Don Manolo, na ang physical na kalusugan ay maging isang paraan upang makamtan kahit papano ng isang estado ang minimithing kaayusan at kapayapaan? Physical health, peace and order, ito nga ba'y may kaugnayan? Meron nga ba tayong sapat na batayan? Halos araw-araw po, meron tayong nababalitaan tungkol sa mga karahasan, pagpatay, pagpapakamatay at ang iba na may malubhang na sugatan. Mga kaganapang bunga ng stress o tensyon at pag-aalinlangan. At dahil sa kakulangan, sa katawan ng sapat na sustansyang kailangan, kontrol sa sarili tayo'y pinanghihinaan. Sa galit ay madali tayong nadadala. Umiiksi ang ating pasensya.
Isipan natin ay halos di gumagana. Bawat desisyon ay babara-bara. Mga karahasan po, Don Manolo, yan ang nagiging resulta. Auto-cannibalism. Yan po ang pangunahing problema kung ang katawan natin ay kulang sa sustansya. Mga vital organs o mahalagang bahagi ng katawan sa kakaunting sustansya ay nag-aagawan. Apektado maging ang ating isipan sa paggawa ng makatwiran. Tayo ay nahihirapan. Kilig ng puso natin pawang bayolente at karahasan. Gayunman, Don Manolo, may magandang mungkahi si Dr. Bulalo tungkol dyan. Pagkain ng mga functional food ay huwag nating talikuran. Ito'y makukuha sa mga hayop at halaman. Sapat na sustansya ng katawan, tayo may pupunan. Magiging malinaw ang takbo ng ating isipan. Mga desisyon natin masusing mapag-aaralan tungo sa balanse at gawang makatwiran. Isipin na lamang natin, mga kaibigan, kung anong ligaya ang ating mararamdaman kung tayo'y namumuhay ng wasto ang kalusugan, payapa, at walang anumang dalahing mabigat sa ating kalooban. Malinaw ang takbo ng isipan. Relax na relax ang buong katawan at ligtas sa anumang uri ng karamdaman. Pag-ibig sa kapwa ay masisimulan. Peace and order atin nang makakamtan. Ngayon nga po, Don Manolo, ay masasabi ko na ang wastong kalusugan ay isa sa mga paraan tungo sa minimithi nating kapayapaan. Pagbati para kina Nanay Ehubi at Tatay Oscar, lalong kilala sa tawag na kabayan ng Mandaluyong City. Maraming salamat po sa inyong masarap na lutong bahay ng Bulalo. Sa ating mga mapagsuportang suking tagapakinig, kina Dr. Mary Warren, Sir Conrad, Doña Norma Morales Sardenya, Attorney Lotlot, Ma'am Carmen at Ma'am Laura Casaltor. Masaganang pagpapala ang sumainyo. Ma'am Lucina de Guzman, ang ating naging bisita ngayon ng Don Manolo Straight from the Horse's Mouth, ang bilang mapananaligan. Magandang gabi po sa inyo, Don Manolo, Dr. Robin B. Navarro Jobs, Kapitan Andoy Jubilee, at kaibigan Joey. Back to you po, Don Manolo. Okay, thank you very much mga kaibigan. Yan po si Professor Richard Bruce Lee. 2, 3.